Kapag may naawalang mahal sa buhay, ang unang dapat gawin ay kontakin ang pulisya para matulungan nilang alamin ang huling kilalang galaw ng naawalang tao. Kadalasan, nauwi ito sa paglutas ng kaso. Pero may mga pagkawala na walang paliwanag at nagiging cold case na patuloy na bumabagabag sa mga investigador sa loob ng mga dekada. Numero 10. Si Benjamin Rosland, 19, ay bigla na lang nawala at hanggang ngayon ay di pa rin alam kung nasaan o ano ang nangyari sa kanya. Si Benjamin ay nakatira sa Siam na daang block ng Pershing Boulevard, Clinton, Iowa, kasama ang kanyang mga magulang. Pagkawala niya noong 2007, sinubukan niyang ituloy ang pag-aaral at kumuha ng klase sa Clinton Community College. Napilitan siyang ipagpaliban ang mga plano matapos masangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan noong Nobyembre 29 ng taong iyon. Pagdating ng unang rumisponde sa aksidente, nagulat sila sa lagay ng sasakyan at hindi mailabas si Benjamin mula ron. Ginamit nila ang jaws of life para mabuksan ang sasakyan at magamot siya. Matapos ma-stabilize, dinala siya ng helicopter sa ospital sa lungsod ng Iowa para sa karagdagang gamutan sa malubhang pinsala sa ulo. Sa investigasyon ng aksidente kung saan may isa pang nasugatan, nalaman na expired ang lisensya ni Benjamin at siya ay inaresto. Kinasuhan siya ng hindi paghinto at pagmamaneho ng walang lisensya at itinakda ang petsa ng pagdinig sa korte. Walang nagawa si Benjamin na ipagtanggol ang sarili dahil nawala siya matapos magbayad ng $5,000 para sa abogado. Matapos siyang iulat na nawawala, sinabi ng pamilya niya sa pulisya na hindi basta-basta tatakas sa mga kaso siya at tiyak na ipapaalam niya kung sinadya niya ang pagkawala niya. Huling nakita si Benjamin noong 10:25, ika-8 ng Pebrero, 2008. Bumisita siya sa isang kaibigan niya na nakatira sa 400 block ng ika-10 Avenue na nasa Clinton din. Habang nandun, naglakad siya papunta sa Hy-Vee store sa tapat ng bahay para bumili ng merienda, ngunit hindi na siya bumalik. Nang surin ang CCTV footage sa paligid ng tindahan, walang bakas si Benjamin na nagpapahiwatig na may nangyari sa kanya habang tumatawid siya sa kalsada. Sa isinagawang paghahanap, natagpuan ng pulisya ang isa sa mga sapatos ni Benjamin sa bakuran ng isang bakanting bahay na nasa kanto ng 13 Avenue South at 3 Street. Natagpuan din agad ang isa pa niyang sapatos sa silangan bahagi ng parehong kalye. Mahigpit na binantayan ng mga investigador ang kanyang bank account at aktibidad sa cellphone, ngunit wala sa mga ito ang nagamit mula nung araw na siya ay nawala. Ang savings account niya ay may malaking halagang pera na hindi pa nagagalaw ayon sa pulisya. Nang siya ay nawala, wala siyang dalang malaking pera at hindi rin siya umalis sa lugar gamit ang sarili niyang sasakyan dahil wala naman siyang pag-aari nito. Walang ibang natuklasan, kaya hiniling ng mga investigador na maging mapagmatiyag ang publiko kung makita si Benjamin o anumang may kaugnayan sa pagkawala niya. Inilarawan siya na may kayumanging buhok at asul na mga mata, may taas na 5 talampakan at 11 pulgada, at may bigat na 175 libra. Mayroon siyang ilang piklat sa kanyang mukha mula sa aksidente sa sasakyan at isa pa sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Nang huli siyang makita, suot niya ang kayumanging polo, camouflage overalls, asul na maong at kayumanging sapatos. Ang sinumang may impormasyon na maaring makatulong sa paglutas ng kaso ni Benjamin ay dapat makipag-ugnayan sa Clinton Police Department sa 563, 243, 1548. Banggitin ang agency case number na CL08 0580 o Crime Stoppers sa 300 at siyam, 762 siyam na 500. Numero siyam. 28 taon na ang lumipas mula nang huling makita si Suzanne Lyle, na mas kilala ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang Susie, at patuloy pa ring nalilito ang mga investigador sa Albany, New York tungkol sa kanyang kaso. Ipinanganak si Susie sa Saratoga Springs, New York. May 2 mas matandang kapatid at lumaki sa Ballston Spa kung saan siya nag-high school. Isa siyang matalinong estudyante na nagtapos na may karangalan noong 1976. Pagkatapos, nag-enroll siya sa State University of New York para mag-aral ng computer science. Siya at ang kanyang nobyong si Richard Condon ay nagkakilala at nagsimulang mag-date nung sila ay nasa high school pa, ngunit magkaiba sila ng pinasukan na kolehiyo. Nang mawala siya, si Susie ay nakatira sa Colonial Quad Dorm ng universidad at nagtrabaho sa Babbage's, isang computer software store sa Troy,
para kumita ng dagdag na pera sa matrikula. Ang tindahan ay nasa Crossgates Mall sa Westmere at Guilderland, kanluran ng campus ni Susie. Sinabi ng kanyang ina sa pulisya, tumawag si Susie sa kanyang ina noong Marso 1, 1978 at sinabing nauubusan siya ng pera. Nag-alok ng pautang ang ina niya, ngunit sabi ni Susie, hihintayin na lang niya ang susunod niyang sahod at ayos siya hanggang doon. Kinabukasan ng umaga, kumuha siya ng midterm exam at pagkatapos ay nakita sa ilang klase hanggang 6 ng hapon. Nagtungo siya sa trabaho sa Babbage's at natapos ang shift ng 9 ng gabi. Alam na umalis siya sa tindahan, 20 minuto matapos magsara at gaya ng dati, sumakay ng bus ng Capital District Transportation Authority pabalik sa dormitoryo. May kaklase siyang nakakita sa kanya na bumaba ng bus sa Collins Circle stop mga 45 ng gabi. 3 minutong lakad na lang sana papunta sa dorm niya, pero hindi siya nakarating at mula noon ay nawala na siya. Nabahala si Richard nang hindi niya makita si Susie kinabukasan. Nang malamang hindi ito bumalik sa dorm, agad niyang tinawagan ang mga magulang nito. Nakipag-ugnayan sila sa campus police, ngunit sinabi na may mga estudyanteng minsan ay hindi umuwi at kadalasang bumabalik agad. Pero naging mas malagim ang mga sumunod na pangyayari. Kinabukasan, may nag-withdraw ng $20 mula sa kanyang account gamit ang ATM sa convenience store sa Albany kinabukasan. Alam na nangyari ito bandang 4 ng hapon, pero ang camera ng tindahan sa hindi malamang dahilan ay hindi sakop ang lugar kung saan naroon ang ATM. Hindi pa rin alam kung sino ang gumamit ng debit card niya. Sinabi ni Richard na sila lang ni Susie ang may alam ng kanyang pen. Nang makumpirma ang alibi niya, tinanggal siya bilang suspect. Nasa bahay ng kaibigan siya at naglalaro ng video games nang mawala si Susie. Tumanggi siyang mag-lie detector test at huminto sa pagtulong sa investigador. Sinubukan ni Susie na makipaghiwalay kay Richard, pero nang umiyak siya, nagbago ang isip ni Susie. Noong Hunyo, nakita ang lumang employee tag ni Susie mula sa Babbage's sa parking lot malapit sa Collins Circle, pero di alam kung doon niya ito nahulog noong gabing iyon. Hindi rin matiyak ng bus driver kung bumaba talaga siya sa Collins Circle noong gabing iyon. Isang kasamahan ni Susie sa Babbage's ang nagsabing halos 1 buwan nang nagrereklamo si Susie na sinusundan siya. Pero hindi niya sinabi kung sino o bakit siya naniniwala rito. Mayroong gantimpalang $20,000 para sa impormasyong magdudulot sa pagkakatagpo kay Susie. Inilarawan siya na may kulay light brown na buhok, asul ang mga mata, may taas na 5 talampakan at 3 pulgada, at may bigat na 170 libra. May birthmark siya sa kaliwang binti at piklat sa kaliwang paa. Huling nakita siya nakaitim na trench coat, itim na shirt at asul na maong. Ang sinumang makakatulong upang maresolba ang kaso ni Susie ay dapat makipag-ugnayan sa New York State Police sa 5-1-783-32-11. Numero 8. Ang pagkawala ni Scott Hilbert, 10 ay itinuturing na kahina-hinala dahil sa mga nakababahalang palatandaan na lumabas sa investigasyon. Ngunit wala sa mga ito ang nagdala sa mga investigador sa kanyang kinaroroonan. Ipinanganak si Scott noong 1960. Pagkatapos ng high school, nag-aral siya ng percussion sa Morehead State University sa Kentucky bilang freshman. Noong spring break noong 1988 umuwi siya sa bahay ng pamilya sa Milford, Ohio para makasama ang mga magulang niya. Alam na nandun pa siya noong Marso 13 dahil nag-iwan siya ng sulat sa ref na nagsabing pupunta siya sa kaibigan sa Ohio State University. Nagtapos ang sulat sa "Babalik ako mamaya. Mahal ko kayo, Scott." May sapat na dahilan ang kanyang mga magulang para maniwalang makikita nila siya bago ang ika-21 ng buwang iyon dahil inaasahan siyang papasok muli sa klase sa araw na iyon. Ngunit hindi siya bumalik at hindi rin nagbigay ng balita kung nasaan siya. Nasa 90 minuto layo ang campus mula sa bahay nila at ginamit niya ang itim na 1,900 at 84 Ford Tempo ng pamilya papunta ron. Nang hindi siya dumating sa kanyang mga klase, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang at nag-file sila ng ulat ng nawawalang tao. 8 na siyang araw na nawawala, kaya marami pa ring hindi malinaw sa mga investigador. Di nila alam kung sino ang kasama niya nung nawala siya at sa umpisa, walang bakas ni Scott. Walang nahanap na pahiwatig sa mga paghahanap.
Pero ilang linggo matapos, noong Abril 1, natagpuan ang kotse ng pamilya sa Beaver Dam Mountains sa Arizona. 1,700 milya ang layo. Parehong nawawala ang mga plaka ng sasakyan at hindi na kailanman natagpuan. Naniniwala ang mga investigador na may nagtangkang itulak ang kotse pababa ng bangin malapit doon, ngunit iniwan ang plano nang maipit ang kotse sa isang puno. Sa lupa malapit sa sasakyan, nakita nila ang susi ng silid dormitoryo ni Scott, lug wrench, shampoo at isang talim mula sa kusina ng pamilya niya. Ang kanyang maleta na naglalaman ng kanyang mga damit at ilan sa kanyang mga gamit ay nawawala at hindi na ito kailanman natagpuan. Hindi rin alam ng pamilya niya kung bakit may dala siyang talim. Sa loob ng kotse, nakita nila ang phone book mula California at posporo mula sa restaurant sa Denver. Pinaniniwalaang pag-aari ng nagtangkang itulak ang kotse sa bangin ang dalawang bagay na ito. May natagpuang hindi pa nakikidalang fingerprint sa kotse, ngunit hindi pa rin alam kung kanino ito. Nalaman na ang kotse ay bumiyahe ng 3,800 milya mula nang mawala si Scott. Kahit natagpuan ito 1,700 milya mula sa bahay ng pamilya niya. Si Scott ay may kayumangging buhok, berdeng mata, 6 na talampakan ang taas, at 150 libra ang timbang nang siya ay nawala. Kung may alam kang impormasyon tungkol sa kanyang kaso, makipag-ugnayan sa Union Township Police Department sa 513-52-1230. Ang pangalan ni Scott bilang case number ay MP726. Pito. Noong 1986 si Joyce Walcott, 19 anyos ay sunod-sunod ang kamalasan. Nagpasya siyang ayusin ang buhay sa paghahanap ng magandang trabaho, ngunit bigla siyang nawala habang nag-a-apply. Si Joyce, isa sa 5 magkakapatid, ay nawalan ng ama sa edad na 9 at lumipat ang pamilya nila sa Farmington, New Mexico. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya masaya doon, kaya noong 1985, nagpasya siyang mamuhay mag-isa. Sa Reseda, California, siya tumira kasama ang tiyahing si Irene at pinsang si Jason. Nag-enroll siya sa Reseda High School para kumuha ng diploma, pero naantala ang plano niya dahil nasangkot siya sa 2 aksidente bilang pasahero. Sa una, mukhang wala siyang malubang pinsala, pero kalaunan napag-alaman na maaring nagkaroon siya ng paghiwalay sa pagitan ng gulugod at bungo. Sumailalim siya sa operasyon, ngunit nahirapan siyang mag-concentrate sa kanyang mga klase dahil sa nakasagabal na neck brace na kailangan niyang isuot. Nakipag-date na siya kay Scott Nunn na nakatira din sa parehong apartment complex. Nagpasya siyang lumipat kina Scott Nunn at sa kanyang kapatid noong Marso ng taong iyan at nadesisyon siyang simulan ang paggawa ng sarili niyang swerte sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho. Nag-apply siya sa maraming trabaho sa mga tindahan at negosyo malapit sa kanila. Noong Abril 29, si Joyce, kapatid ni Nunn at kasintahan ng kanyang kapatid, ay umalis ng apartment para magsumite ng aplikasyon. Alam na pumunta siya sa Pito 11 Vons Market at Winchell's Donut House na nasa Sherman Way. Naghintay ang kanyang mga kasama sa Winchell's habang siya ay nag-apply sa Savons, pero hindi na siya bumalik. Dumating si Noon sa bahay at nalaman niyang nawawala si Joyce. Nagsampa siya ng ulat para sa nawawalang tao, pero maling pinayuhan silang maghintay ng 24 na oras. Binuksan ang kaso kinabukasan, ngunit parang walang interes ang West Valley Police Department. Inakala nilang kusang umalis si Joyce kahit sinabing imposibleng mangyari yon. Sa kalaunan, nagsimula na rin magsagawa ng mga panayam ang pulisya, ngunit sina Noon at ang kanyang kapatid pa rin ang nagpakalat ng mga flyers na naglalaman ng detalye ng kaso. Lumabas din kalauna na may mga saksi na nakakita kay Joyce na nakaupo sa isang bench ng bus at umiiyak. At may isa pang nagsabi na nakita nila siyang nagtatrabaho bilang server sa isang restaurant sa Encino. Walang bagong lead mula noon, kaya inilathala ng pamilya ni Joyce ang kanyang deskripsyon para sa publiko. Mahaba ang kanyang auburn na buhok, kayumanggi ang mga mata, may taas na 5 talampakan at 3 pulgada, at tumitimbang ng 106 libra noong panahong yan. Nang huli siyang makita, suot niya ang asul at puting guhit na cotton na kamiseta, asul na maong, puting sinturon at puting sapatos. Suot niya ang LCD Timex na relo at dilaw na metal na kwintas na may palawit na unicorn.
Ang sinumang may alam kung saan matatagpuan si Joyce ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Los Angeles Police Department sa 213-485-2806. Ang case number niya ay MP-3063. Numero 6. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ang mga investigador kung ano ang nangyari kay Charles Hope, 41 taong gulang na nawawala mula sa Brooksville, Florida simula pa noong ika-1 ng Abril, 1982. Alam na bumisita siya sa seafood restaurant ng gabing iyon, pero misteryo pa rin ang kanyang ginawa pagkatapos. Si Charlie, ay ipinanganak sa Brooksville ng 1940. Matagal nang nakatira doon ang pamilya niya, kaya kilala sila sa lugar. Isa siya sa 6 na magkakapatid at bata pa lang. Mahilig na siya sa pangangaso at pangingisda. Sa paaralan, naging atletang may malaking potensyal at natatanging estudyante siya. Nung siya ay 17 taong gulang pa lamang, nagpakasal siya sa isang babae na ang pangalan ay Alice at nagkaroon sila ng 4 na anak. Para matustusan ang lumalaking pamilya, nagtrabaho siya sa konstruksyon pero napagtantong hindi ito para sa kanya, kaya sinubukan niya ang real estate. Mahusay siya rito at agad nakilala bilang negosyante sa kanilang lugar. Nahalan siya bilang chairman ng Hernando Valley Port Authority at mahusay niyang nagampanan ang tungkulan. Ang kasal ni Charlie ay nauwi rin sa hiwalayan, pati na rin ang kanyang pangalawang kasal at sinasabing ito ay dahil medyo babaero siya. Kilala siya sa pagiging prangka, may sense of humor, at mabait sa kapwa. Siya at ang unang asawa niyang si Alice ay nanatiling magkaibigan kahit na bigo ang kanilang kasal at malapit pa rin sa isa't isa. Noong Marso, 1982, napansin ng ilang kaibigan niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang ugali. Sa isang pagkakataon habang nasa Georgia siya para dumalo sa pagtatapos ng bootcamp ng kanyang anak na si Scott, nagsalita siya ng mga bagay na hindi niya karaniwang sinasabi. Sinabi niya kay Scott na sisiguraduhin niyang may mag-aalaga kay Scott kung may mangyari man sa kanya. Sa panahong ito, binisita niya ang apo niya sa bahay ni Alice noong Marso 30. Ayon kay Alice, ayaw pa niyang umalis at tahimik siya noon pagbisita. Hindi niya alam kung bakit. Dagdag pa niya, nag-alala siya, ngunit hindi niya malaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. Isang beses, sinagot niya ang tawag sa telepono pero hindi siya nagkomento nang tanungin tungkol dito. Kinabukasan ng gabi, naghapunan siya sa Redfish Seafood and Steakhouse kasama ang mga kaibigan at tiyuhin. Habang kumakay, nabanggit niyang pupunta siya sa bahay ng kasintahan pagkatapos at buong hapunan ay hindi siya mapakali. Sa isang punto, marahil ay tumayo siya at basta na lang lumabas ng restaurant, ngunit walang nakakita sa kanyang pag-alis. Ito ang huling beses na nakita si Charlie. Pinaniniwala ang humalis siya bandang 1:00 ng madaling araw, ngunit hindi pa rin tiyak ang eksaktong oras ng pag-alis niya. Iniwan niya ang inumin sa mesa kahit di pa ubos, na hindi niya raw karaniwang ginagawa, sabi ng mga kaibigan niya. Natagpuan ang kanyang truck na inabandona sa harap ng kanyang pinagtatrabahuan, ngunit hindi siya dumating para sa kanyang shift. Nakalak ang opisina niya at natagpuan ng investigador sa loob ang gamit niyang pang-ingista at mga baril. Malawak ang paghahanap pero kahit nilibot ang gubat at latian, walang bakas ni Charlie ang nakita. Matapos matagpuan ang labi ng isa pang real estate agent, pinaghinalaan ang serial killer sa lugar pero kalaunan ay ibinasura ito. Maraming teorya ang lumabas tulad ng pag-alis niya para magsimula ng bagong buhay o sumali sa Witness Protection Program, ngunit wala itong napatunayan. Alam na suot niya ang isang asul na Hawaiian shirt nang huli siyang makita at inilarawan siyang may kulay abong buhok, asul na mga mata, may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at may bigat na 185 na libra. Ang sinumang may karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Charlie ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Hernando County Sheriff's Office sa 300 at 52 at 54 680. Ang pangalan niya at case number ay MP5-157-3. Numero 5. Pagdating sa krimen, gaya ng kidnapping, hijacking at misteryosong pagkawala, isa ang South Africa sa pinakamapangganib na bansa sa mundo. Totoo ito noong 2018 nang nagdesisyon ang Norwegian na estudyante na si Marie Oostfold na maglakbay sa bansa at hindi na nakabalik sa kanilang bahay.
Pagdating niya sa Sedgefield sa Western Cape, naging bahagi siya ng isang tour group na naglalakbay sa lugar noong ika-8 ng Abril ng taong iyan. At nakatakda ang grupo na mag-check-in sa Afro Vibe Backpackers malapit sa Miole Beach. Sinabi ng grupo sa pulisya na nagpasya si Marie na maglakad-lakad matapos umalis ang isang magkasintahan mula sa tour. Ngunit mabilis na bumalik ang magkasintahan dahil sa malakas na hangin na biglang lumakas. Nakita nila si Marie habang nakaupo siya sa tabing dagat, ngunit nagpasya silang huwag siyang istorbohin. Bago umalis, kumuha sila ng litrato ng dagat. Yun na ang huling beses na nakita si Marie. Inihain ang hapunan ng alas 7 pero hindi siya dumating, kaya nag-alala ang grupo. Tinawagan nila ang cellphone niya pero walang sumagot hanggang alas 7:30 ng gabi. Ipinaalam ng tour guide sa National Sea Rescue Institute na nawawala si Marie. Mga 20 minuto matapos iyon, nagsimula ang paghahanap kasama ang search dogs, pulisya at Sedgefield Community-Oriented Police. Ngunit wala pa ring bakas ni Marie. Kinagilap ang dalampasigan, punganga ng ilog, buhanginan at mga kalapit na lugar pero wala pa ring nakita. Lumala ang panahon at lumakas ang alon sa dagat, kaya inisip na baka naghanap siya ng masisilungan. Ngunit kinagabihan, natagpuan sa dalampasigan ang isang pares ng puting sapatos, sombrero at iPhone. Siguradong kay Marie ang sapatos at telepono pero di pa alam kung kanino ang sombrero. Ilang araw nang hinanap sa impapawid, dagat at lupa si Marie, ngunit nananatili siyang nawawala. May ilang nagsabi na nakasuot siya ng puting pang-itaas at asul na maong nang huli siyang makita. Habang ang iba naman ay nag-ulat na nakasuot siya ng madilim na floral na pang-itaas at itim na pantalon. Dahil walang nakita, itinigil ang paghahanap at hindi na nahanap si Marie. Kung nakita mo si Marie noong gabing iyon o may anumang impormasyon na maaring makatulong sa kanyang pagkakatagpuan, hinihiling naming makipag-ugnayan ka sa Nisna Police Department sa 0442 0366 00 numero 4. Si Becky Gary, Rebecca, ay lumipat sa Baton Rouge, Louisiana, kasama ang anak niyang babae noong 1988. Noong taon na yon, ang kanyang anak na babae ay nagdiwang ng Pasko kasama ang mga magulang ni Becky sa Shreveport. Ngunit pinili ni Becky na manatili sa bahay. Nung pag-usapan ito pagkatapos ng pangyayari, natagpuan ng kanyang anak na babae na ito ay kakaiba dahil hindi naman napagplanuhan ang pagbisita at ito ay naging desisyon lamang sa huling sandali. Nagmakaawa ang 12 taong gulang niyang anak na babae na sumama siya. Ngunit nagmatigas si Becky at hindi nagpatinag. Pumili siya ng one-way na bus ticket para sa anak niyang babae na labis ng nabigo at nagalit sa sitwasyon. Matapos ang mainit na pagtatalo, sumakay na ang anak niyang babae sa bus. Naniniwala ang anak niyang babae na pinaalis siya ni Becky pero walang nakakaalam kung bakit. Nang lumipas ang Pasko nang walang balita kay Becky, nag-alala ang pamilya na baka may masama nangyari. Noong Desyembre 27, nakontak sila ng kapatid ni Becky na nakausap siya. Sabi niya, balak niyang lasanin ang Baton Rouge dahil hindi ito nagwo-workout at kailangan niya ng susundo sa kanya. Hindi sinabi ni Becky ang dahilan kung bakit di nag-workout ang mga bagay. Pero nasabi niya ito sa matalik niyang kaibigan na inakalang siya ang susundo pero hindi pala. Tinawagan ang pulis pero sinabi lang sa pamilya na baka nag-e-enjoy lang si Becky sa ibang lugar. Pinayuhan pa silang huwag mag-file ng missing person report na talagang kakaiba. Noong Enero ng sumunod na taon, sinabi ng manager ng apartment complex ni Becky sa kanyang pamilya na overdue na ang renta at wala siya ron. Sinabihan siyang pumasok sa apartment na ginawa naman niya kahit ayaw niya at ang nakita niya ron ay vabis ng ikinagulat. Bukas ang coffee machine at may 2 tasa ng kape sa counter. Puno ng tubig ang bathtub at naka-impake na ang gamit ni Becky pero hindi siya makita. Dahil hindi nabayaran ang upa, itinapon sa kalsada ang lahat ng gamit niya, kaya may kamag-anak na pumunta sa Baton Rouge para kunin ang mga ito. Tinawagan ang pulis pero tulad dati, wala silang interes at hindi dumating sa apartment. Ibig sabihin, posibleng mahalagang ebidensya gaya ng fingerprint ay hindi nakuha at ang kaso ng nawawalang tao ay naitala lang noong Enero 20 kahit pa ulit-ulit na inireport ng pamilya simula Desyembre 27. Lumabas na may dalang Manila envelope si Becky bago siya nawala.
Sinabi niya sa ina na kung may mangyari sa kanya, makikita ng pamilya ang envelope na nakadikit sa ilalim ng kanyang kama. Pagkawala niya, hinanap nila sa ilalim ng kama at kutson, pero wala na ang envelope at walang nakakaalam ng laman ito. Ngunit hindi na bumalik si Becky at ang kanyang anak na babae ay pinalaki na ng kanyang mga lolo-lola simula noon. Patuloy siyang umaasa na balang araw ay malalaman nila ang nangyari sa kanya. Sabi ng pulisya, iniimbestigahan pa rin ang kaso pero mukhang natigil na dahil walang bagong lead. Si Becky ay may kayumangging buhok at berdeng mga mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 1 pulgada noong panahong yan at may bigat na 105 na libra. Ang sinumang makakatulong upang maresolba ang kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa kagawaran ng pulisya ng Baton Rouge sa 200 at 25 300 at 89 2,000. Numero 3. Si Robert Terrence McLaughlin, rapper na kilala bilang Royal Francis, ay iniimbestigahan bilang nawawalang tao mula Setyembre 2017 at hindi pa rin nare-resolved. Nung panahong iyon, naging kilalang rapper siya sa Jacksonville, Florida at madalas siyang pinupuri dahil sa kanyang mga nakakantang liriko at masiglang mga live na palabas. Kahit maayos na ang kanyang buhay ngayon, mahirap ang pinagdaanan niya, gaya ng insidenteng nangyari noong 2014. Nung taon na iyon, naaksidente sa sasakyan si Robert at nagbago ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng pinsala sa utak pero dahil sa tamang pag-aalaga at suporta ng pamilya, nakabalik siya sa kareran musikal. Nagkaroon siya ng kaunting pagkawala ng alaala, ngunit nakabawi siya ng kahanga-hanga. Noong ika-24 ng Setyembre, 2017, lalo pang lumala ang mga pangyayari. Sabi ng ina niya, binisita siya nito noong araw na iyon at sabay silang nanood ng laro ng Jacksonville Jaguars sa bahay niya. Pagkatapos umalis siya kinagabihan at sinabi niyang makikipagkita siya sa ilang kaibigan para maglaro ng basketball. Bago siya roon pumunta, bumalik muna siya sa kanyang apartment sa Capper Landing Complex ayon sa ibang saksi na nakakita sa kanya bandang 10:00 ng gabi. Ito na ang huling beses na may kumunta kay Robert. Nang hindi siya matagpuan kinabukasan, agad nagreport sa pulisya ang pamilya at nagsimula ang investigasyon. Samantala, nagsimula nang maghanap ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa mga lugar na madalas puntahan ni Robert, ngunit wala ni isa ang nakakita sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, lalo lamang nadismaya ang kanyang ina na si Angela sa takbo ng kaso. Sinabi niya sa media na wala siyang natatanggap na update mula sa mga investigador at madalas ay hindi niya alam ang ginagawa para mahanap ang anak niya. Nang pumunta ang mga pulis sa apartment ni Robert, nakita nila ang kanyang kotse na nakaparada sa karaniwang pwesto nito. At sa loob ng apartment, nakita nila ang ilan sa kanyang mga personal na gamit, kabilang ang kanyang pitaka, ID at mga damit. Dinahanap ang tilpono at susi ng apartment niya at inakalang dala niya ang mga ito nang mawala siya. Ayon sa pamilya at kaibigan niya, hindi sila naniniwala kung saan siya nawala dahil may nakatagda siyang palabas sa Georgia. May isang kapitbahay ni Robert na nagbigay ng dagdag na impormasyon. Ayon sa kanila, may dumating na itim na Dodge Charger sa compound at sumakay si Roberto, ngunit hindi nila nakita ng maayos ang mukha ng driver. Lalo pang nag-alala si Roberto dahil una siyang nakipagtalo sa isang nakaupo sa sasakyan habang siya ay nasa hagdan ng compound, ngunit kalaunan ay kumalma at sumakay gaya ng sinabi sa kanya. Inisip ng pulisya na lumipat lang si Roberto at sinabi sa pamilya niya na lampas na siya 18 kaya malaya siyang gawin ang gusto niya. Sabi ng pulisya, bukas pa rin ang kaso at susundan nila ang anumang bagong impormasyon. Inilarawan si Roberto na may itim na buhok at kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 10 pulgada at may bigat na nasa pagitan ng 100 at 50 at 200 at 10 na libra. Huli siyang nakita na nakaitim na shorts at t-shirt, may tattoo sa magkabilang braso, gintong ni ipin at balbas na may dreadlocks nang mawala. Ang sinumang makakatulong sa kasong ito ay dapat makipag-ugnayan sa Jacksonville Police Department sa Siam 0463 0262 7 Marami ang naniniwala may naganap na krimen sa pagkawala ni Jamie Jo Tate, isang 33 taong gulang na babae mula Indianapolis, Indiana, na hindi na nakita o narinig mula Hulyo 2020.
Nagsimula ang kaso noong ika-31 nang pumunta si Jamie sa bahay ng dating nobyo ng si Robert Sorrell Jr. sa 500 block ng South Warman Avenue. Matagal ding naging magkasama ang dalawa, ngunit nagpasya si Jamie na tapusin ang kanilang relasyon nang maging marahas na sa kanya si Sorrells. Pagkatapos din makipaghiwalay kay Sorrells, tila hindi matanggap ni Sorrells na tapos na ang kanilang relasyon, kaya't sinundan at inistorbo niya si Jamie nang walang tigil. Hindi pa tiyak ang nangyari pero ayon sa mga saksi, narinig nila ang kaguluhan sa labas bandang 5:00 ng umaga. Sa investigasyon, nadatnan nila sina Jamie at Sorrells na mainit na nagtatalo sa labas ng bahay. Lalong lumala ang away hanggang hinila ni Sorrells si Jamie pabalik sa bahay niya. Hindi nakapagtataka na siya ang pamunahing suspect sa kaso ni Jamie dahil siya ang huling nakasama nito. Nang hindi siya umuwi ayon sa plano, nag-alala ang pamilya niya at inireport siyang nawawala sa Indianapolis Metropolitan Police Department noong Agosto 5. Matagal na mula nang huli siyang makita kaya nahirapan ang mga investigador. In-interview lahat ng kaibigan at pamilya niya pero walang may alam kung nasaan si Jamie. May mga tinukoy na person of interest pero dahil walang palatandaan, natigil ang investigasyon. Naglabas at nagsagawa ng mga search warrant ngunit walang nangyari. At sa huli ay lumapit ang pulisya sa publiko, humihiling sa sinumang may karagdagang impormasyon na lumantad. Aminado silang may natanggap silang tip na nagdulot ng hinala may masamang nangyari kay Jamie. Lumantad ang kapitbahay ni Sorrell para mag-ulat ng nakita niya noong gabing yan. In-interview rin ang iba pang kapitbahay para sa posibleng dagdag na impormasyon tungkol sa pagtatalo. Pero wala nang ibang makapagbigay ng dagdag na detalye. Lumabas na habang naglalakad siya sa West Washington Street bandang 3:30 PM noong Hulyo 31. May lalaking nagmaneho ng asul na kotse at tinangkang sagasaan siya pero agad siyang nakaiwas. Hindi pa nakumpirma kung may kaugnayan ito sa kanyang pagkawala pero dahil may hinala ng masama sa kaso niya, hindi inaalis ang posibilidad nito. Sa mga sumunod na buwan, ilang kaibigan niya ang nagkomento online na lawang nag-alala ang mga investigador. Sabi nila, posibleng nakita ni Jamie ang krimeng kinasangkutan ni Blake Burnell na natagpuang patay. Naisip nila na dahil nasaksihan niya ang krimen, baka siya ang tinarget ng pumatay kay Burnell at sila rin ang may gawa ng pagkawala niya. May sabi-sabi na tumutulong siya sa pulisya sa kaso at pinatahimik ng mga salari. Lahat ng ito ay nananatiling haka-haka at ang sinapit ni Jamie ay nananatiling isang hindi malutas na misteryo. Inilarawan siya na may kayumangging buhok at asul na mga mata. May taas na 5 talampakan at 6 na pulgada at may bigat na 140 na libra. Ang sinumang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kasong ito ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Indianapolis Metropolitan Police Department sa 300 at 17 300 at 27 6,160. Ang pangalan ni Jamie at ang numero ng kaso ay MP73687. Numero 1. Sabi ng pamilya at kaibigan ni Michael Strawn, 38 nahirapan siya sa pagdadalamhati bago mawala noong Hunyo 1972. Kilala siyang malapit sa magulang, ngunit ilang buwan bago iyon namatay ang kanyang ina. Malaki ang epekto nito sa kanya na posibleng dahilan ng kanyang pagkawala. Kasama ng magulang niya sa Newcastle upon Tyne si Michael at nagtatrabaho siyang forklift driver. Noong 1990, natanggal siya sa trabaho. Dahil dito, napunta siya sa mahirap na kalagayan sa pananalapi at nagsimula siyang gumawa ng kahit ano para maitawid ang kanilang pangangailangan. Paminsan-minsan, nagkatrabaho siya sa gabi bilang bouncer sa mga bar at nightclub at sa ibang pagkakataon naman nagiging mekaniko siya. Ayon sa mga kaibigan sa pulisya, siya ay palakaibigan, madaling makasundo at madalas makita sa pub dahil wala siyang full-time na trabaho. Sikat siya sa lugar, ngunit dahil sa pagiging palabiro at approachable, madalas siyang napagsasamantalahan. Bago siya nawala, mukhang gumanda ang buhay ni Michael. Sinabi niya sa kaibigan na may negosyo siyang inaasikaso na magpapayaman sa kanya. Sabi pa niya, bibili siya ng Mercedes-Benz pero di siya pinaniwalaan ng mga kaibigan dahil mahilig siyang magkwento at magpalaka ng kwento. Ayon sa mga saksi, huling nakita si Michael sa Percy Arms Pub noong Hunyo 19 ng taong yon.
Bago umalis, nakausap niya si Peter Owens, ang may-ari ng pub, mga 8:40 ng gabi. Sinabi niya na sinabi ni Michael na naghihintay siya ng sundo at sila ng driver ay pupunta sa Durham para kunin ang tolda. Isang kaibigan niyang may sakit ang nagsabing binisita siya ni Michael at nagdala ng libo-libong libra. Sinabi niya na papunta siya para makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Don, pero hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Nireport siyang nawawala matapos hindi makauwi at natagpuan ang kotse niya mga 100 yarda mula sa pub na kung saan siya huling nakita. Nakita ang sombrero niya sa loob pero walang ibang nakuha sa sasakyan. Ayon sa pulisya, may nagsabing inatake si Michael 2 linggo bago siya nawala, ngunit hindi pa rin alam ang detalye at kung sino ang umatake. Noong 2013, 2 lalaki mula Tyndale, Newcastle ang inaresto dahil pinaginala ang may sala pero pinalaya rin matapos manpiyansa. Inilarawan siya na may taas na 6 na talampakan at 3 pulgada at may bigat na 322 na libra. Kaunti lang ang impormasyon sa pagkawala niya pero sinasabing makapal ang kanyang balbas at bigote noon. Kung may makakatulong sa kaso ni Michael, makipag-ugnayan sa Northumbria Police sa emergency number 101. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa susunod naming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo ulit sa susunod.